O ito na po. Kami po ni Nelson tumanggap po ng bilin O, bilang mga kaanib po sa Iglesia ni Cristo at sa atin hong mga kababayan. Ano ha? Dahil po dyan, mga kababayan at mga kapatid sa Iglesia, ang mga kapatid po sa Iglesia ay naghahanda, Nelson. Ulitin ko po ha. Ang mga kapatid po sa Iglesia ay naghahanda na magsagawa po ng rally. Magsagawa po ng rally upang ipahayag sa lahat ng mga kinauukulan na ang Iglesia ni Cristo ay pabor. Pabor po sa opinyon ng Pangulong Bongbong Marcos na hindi sumang-ayon sa isinusulong ng ilang sektor na impeachment. Yes. Magandang araw muli sa inyo mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods. Nagbabalik. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, pasubscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para updated ka sa ating mga video. Hindi na natin patatagalin na. Bago natin na simulan ang ating talakayan at reaksyon, sang like, sang share, goods na po tayo dyan. Kaya i-like ang video at share. Di ba sinabi ko na sa inyo matagal na, magsitigil na kayo. Kasi wala namang mawapala sa impeachment eh. Sinabi ni Senador Jinggoy, marami na rin nagsabi. At ngayon, syempre, tutol na rin. Ito nagsalita na rin po yung mga INC rito. Tutol sila sa impeachment. Kasi, bakit? Nakikita nila, puro hindi naman kaaya-aya yung nagsasama ng impeachment eh. Tsaka parang hindi na ginalang ang Pangulo. Sino-sino ho ba itong mga nagsasampa ng impeachment? Yung mga nagsusulong ng impeachment. Kung makikita nyo nga naman, kung makikita nyo, sila ho yung mga dating naglalabasan sa kalye at nagsisigaw na pababain ng mga pangupangulo. At tapos sila ay magsusulong ng impeachment. Kaya sumasang-ayon po ang INC doon sa sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos. Alam nyo, may punto ho at talaga. Hindi natin masabi pero pariwari natin, may punto ho talaga. Nakikitaan ho siguro nakikitaan siguro na parang itong mga sumusulong ng impeachment ay panimula lang ito. Tapos merong mga balak din ito, di umano, na ang susunod ay ang Pangulo naman, kung sino nakaupo ngayon. Sisimulan nila di umano, sa bise, pag napatalsik ang bise o paguluhin ng gobyerno, sila na mamayani, di umano. Ngayon, meron na silang lakas. Sino naman ang patatalsikin? Kung ayaw nila. Nakitaan ho, siguro, di umano Parang pakiwari natin. Ako kasi ang analysis ko dito. Opinion ko ako ay nagre-reaction lang. Parang, kung iisipin natin, parang merong nagpapagulo. Merong gumagawa ng isang tao na gumagawa ng mga gantong bagay para paguluhin ang gobyerno. Yun lang ang pakiwari ko. Kayo, ano ba ang opinion nyo dito? Kasi, mantakin nyo Mantakin nyo. Sino ba ang nasa likod ng lahat ng ito? May nagsalita nga yung kapatid eh. 'Di ba? Tigil nyo na impeachment na yan. Ayaw nga ng kapatid ko eh. Pero sinabi doon na meron yung sariling mundo. Kayo ako kasi nagre-reaction tayo. Ngayon, kukunin ko naman yung opinion nyo. At magre-relate tayo sa opinion kung ano yung maganda at nakikita natin sa mga opinion nyo at reaction nyo. Di ba? At pag-usap-usapan natin sa susunod na vlog natin. Eto na. Kahit ito si Chikadora, hindi na rin makapagpigil eh. Gusto niya ibulgar. Kung ano yung mga nalaman at nabalitaan niya. Kaya nga pati ako, napagising ako, bigla akong alimpungatan. Grabe, malawak ang rally. Ito na ho yung kinakatakutan natin. Di ba? Pag nagsalita po ito mga kapatid na INC, kugustuhan lang po nila yung kapayapaan. Kapayapaan po, take note, kapayapaan. Kaya sumasang-ayon sila doon sa sinabi
ni Pangulong, sino nakaupo ngayon. Sumasang-ayon sila. Diba? Wala namang mangyayari. Ito namang mga kabilang side, sige, ang dami nila. Tapos yung mga bakulaw sa kamara, maliit na bakulaw na nagiging super bakulaw dahil sa katakawan, sila ho. Hindi natin alam kung sino yung pinaka-big boss nila dito. Pasok na natin si Chikadora at mamaya sa dulo ng video, abangan nyo ha kung ano yung sinabi rito. Chikadora, pwede mo bang ikwento sa amin kung ano yung mga nalalaman mo? Ha? Sabi mo sa ating mga kababayan para hindi sila laging huli. Ito na. Dahil sa pagiging ganit ng mga politiko, pagpapatalsik kay VP Sara, tinutulan na rin ng Iglesia ni Cristo. Ito na nga raw ang magsisilbing katapusan ng mga nangangarap na mapababa sa pwesto bilang Vice President si Sara Duterte. Partikular na di umano ang liderato ng Kongreso na si Speaker Martin Romualdez na pinaniniwalaang nasa likod di umano ng mga impeachment complaint ng ilang mga mambabatas laban kay VP Sara. Matatanda ang ilang oras lamang ang nakalipas nang ihain mismo ng Makabayan Bloc ang ikalawang impeachment case laban sa Vice Presidente na naglalayong mapababa ito bilang Vice President ng bansa. Ngunit agad itong tinutulan ng Iglesia ni Cristo at nagbabala pang magkakaroon sila ng makapangyarihang rally para manawagang huwag ituloy ang pagpapatalsik kay VP Sara sa kanyang pwesto. Hindi raw dahil sa namumulitika ang nasabing religious group o kinakampihan ng isang partido. Ngunit para sa kanila, atupagin raw ng mga mambabatas ang tunay na problema ng bansa. Hindi yung pinag-iinitan nila ang isang politikong wala namang ginagawa, kundi ang maglingkod sa kanyang kapwa. Ayon mismo sa Iglesia ni Cristo at sa naging programa ng Network. Kita nyo? Diba? Tama yung sinasabi ni Chikadora. At mamaya, abangan nyo, malamang. Diba? Para sa katahimikan. Kasi ang nakikita nila puro, napapansin nila may gumagawa ng apoy dito Pinapasiklab nila para magkagulo. Diba? Ayun naman talaga ang trabaho nila dito Kaya nga sila nasa bundok. Nagtataka tayo, bakit ngayon, nandyan sila ngayon? Sa House of Representatives. Nakapasok sila. Ang dami nila. Diba? Pag hindi yan napigilan, lalong dadami at dadami. Dadami at dadami. Ang gobyerno, wala na. Kahit sino pang umupo. Ano nakikita nyo? Diba? Buti na lang, mayroon na hong isang gantong bagay na nangyayari. Para ano? Para matutulan at hindi na mamayani hindi na hindi na sila anong tawag doon? Hindi na sila mamayani sa gagawin nila. Nakakaloka, ano? Mga taga-bundok pumasok sa bahay. Tapos pinapaboran pa, di umano? Nagulantang ang Pilipino ang buong Pilipino. Sabi sa mga comment, mga taga-bundok, sila ang bida. Anak ng bugi naman. Di ba? Tuloy natin, Chikadora. 25, handa na raw ang iba't ibang lokal sa bansa para mag-rally o magkilos protesta at manawagang huwag ituloy ng Kongreso ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Nakita nyo ba yan? Yan yung magtatakbuhan mga senadora. Narito at panoorin ang full report kung saan umani ng samot-saring reaksyon matapos ang kumpirmasyon ng Iglesia ni Cristo kung saan oras na magkaroon ng di umano'y pagsasaayos ng impeachment cases laban kay VP Sara, anumang oras magrarally na raw sila sa kalsada. Panoorin ang full video. Mga eto, panoorin natin dito sa full video na ito.
okay kung dito natin panonoorin ito. Uy, salamat po. At mayroong mga gantong bagay. Salamat sa mga taga-ANC, no? At syempre, kung halimbawa po talagang makitaan talaga sila. Kasi marami na hong nagsasabi. Totoo. Meron ho akong kaibigan, tinext ko. Totoo ba kaibigan? Totoo to? Totoo. At hindi naman ho magsisinungaling ang Net25. Diba? Hindi ho magsisinungaling yan. Ayan po ay kapayapaan Inuulit ko. Kapayapaan, hindi ito rally na yung nangyayari ng mga makabayang kaliwa kanan. Oo, yung mga nanggugulo sa kalye. Hindi po ito ganon. Ito po ay peaceful rally. No. Naninindigan at naniniwala sila na tama ang sinabi nung nakaupo. Sumusuporta sila doon sa sinabi ng nakaupo. Intindihin nyo mabuti. Intindihin. Kasi yung mga kaliwa kanan, baka mamaya, interpretasyon nila, iba. Pag sinabi mo na rally, ano ba nasa isip mo? Kaya merong kadugtong doon. Peaceful rally, kapayapaan. Di ba? Iba yung rally na ginagawa ng mga nasa bundok. Yung mga naghahakot ng bata. Iba ho yun. Oo, hindi ho maganda yun. Yan yung nakapasok ngayon dyan. Sa bahay ni Kuya. Eto naman. Ang tanong ko sa inyo mga kasama. Paano kung halimbawa nagsama-sama ang KOJC, ang lahat ng mga religious group, at yung mga mamayang Pilipino, paano kung nagsama-sama? Yung nasa likod ng mga nag-uutos nito. Tsaka yung mga congressman. Kung paano kung sila yung batikusin ngayon. Pwede kaya yun? Yung mga congressman at saka yung malaking lulong, pwede kaya yun? Patalsikin? Di ba? Yun lang naman ang katanungan ng ating kababayan. Comment kayo. Mag-comment kayo sa comment section. Isang malaking survey lang yun. Patalsikin yung... pwede bang patalsikin? Sorry pwede bang patalsikin yung malaking lulong dyan? Yung nagpipiling-pilingan. Nabalitaan nyo ba yung general? Parang inikrisan yung sahod. Pero nakakapagtaka daw di umano. Isang general lang yung inikrisan. Pasok na natin dito. Masyado kang chismoso, Kuya Goods. Pasok na natin dito, ha. Ito na. Prove a single Filipino life. Oo. Ba't natin pag-aaksaya ng panahon, hindi ba? Kaya, ito na po. Kami po ni Nelson tumanggap po ng bilin bilang mga kaanib po sa Iglesia ni Cristo at sa atin hong mga kababayan. Dahil po dyan, mga kababayan at mga kapatid sa Iglesia, ang mga kapatid po sa Iglesia ay naghahanda, Nelson. Ulitin ko po ang mga kapatid po sa Iglesia ay naghahanda na magsagawa po ng rally. Magsagawa po ng rally upang ipahayag sa lahat ng mga kinauukulan na ang Iglesia ni Cristo ay pabor. Pabor po sa opinyon ng Pangulong Bongbong Marcos na hindi sumang-ayon sa isinusulong ng ilang sektor na impeachment. Dahil maraming problema ang ating bansa na dapat pong unahin ng ating pamahalaan. Ang Iglesia ni Cristo po ay para sa kapayapaan. Ayaw namin, ayaw po natin sa anumang uri ng kaguluhan na manggagaling sa kanino mang panig. Ngayon pa lamang po, mga kababayan, ay nag-uorganisa na po ang mga lokal sa buong... Ayan Ngayon pa lang po, ay nag-o-organisa na ang buong lokal sa buong tuloy mo kuya iglesia para magkaroon ng mga malalaking pagtitipon. Para ipakita po at ipahayag, ito pong binabanggit namin na pabor kami sa opinyon ng Pangulong Bongbong Marcos na no to impeachment. Dahil ang dami ng problema. Kasi naman yung mga nasa yung mga taga-bundok, huwag kayo magpiling-piling. Oo, taong bayan ang makakalaban. Yung sabi ko nga di ba? Ang nakakarami ang magpapasya, hindi kayong ilan-ilan lang.
Oo, wag niyong gamitin yung kakarumpot niyong kapangyarihan. Ang mas makapangyarihan ho ay taong bayan, higit sa inyo. Yan po ang katunayan. Tuloy na natin. Problema ng bansa, hindi ba? Ang dapat po nating unahin, ang problema ng bansa na mas malaki. Yes. Hindi Oo. po ang impeachment. At dapat maintindihan nyo rin na ito ay para sa kapayapaan. Oo. At hindi para sa anumang kaguluhan na posibleng manggaling kahit sa anumang panig. Ha? Tama. Dapat yun ang maintindihan natin. Wala tayong pinapanigan, kundi yung pagkakaisa Oo. at Totoo yan. kapayapaan ng bansa. Well, opo. Dito naman kasi sa sitwasyon nakikita, ito, Nelson, ito, sariling opinion ko na ito, ay meron talaga mga tao kasi na merong, ang tawag doon, may motibo eh. Parang ayaw nilang makita, malungkot sila, na makita ang bansa ay nagkakaisa eh. Di ba? Pag nakita nila nagkakaisa ang bansa at sumusulong, humaharap sa problema, parang ang tawag doon, parang ginigiyagi sa puso nila. Ayaw ko makita ito. Eh, hindi po, kami ni Nelson. Naku, gusto namin makita ang ating bansa ay nagkakaisa. Di ba? Hinaharap po ang mas malaking problema. Hindi po itong impeachment. Totoo yan. Yan. Para magkaroon na rin tayo ng pagkakataon na harapin talaga. Oho. Ano ang problema ng bansa natin? Hindi ba? Ayan. Kung araw-araw kayo na sumusubaybay dito, alam, kabisado nyo na. Hindi po ba? Oho. Na number one, ang mahal ng bilihin. Bagsak ang ating agrikultura. No. At ang solusyon natin, Talaga. importasyon ng importasyon. Oho. Totoo yan. Yan mo ba? Yan, hindi ba priority ang tiyan? Ang kakainin ng mga mamamayan? Oho. Hindi ba yan dapat ang inuuna? Hindi ba, Jen? Sino bang makikinabang kung impeachment ang pag-uuna natin ng pansin? Magkakaroon ba ng bunga ang mga tanim? Gaganda ba Oo. ang ani ng palay? Oo. Hindi na ba tayo mag-i-import ng kung ano-anong agricultural products kapag natapos ang impeachment? Oho. Kaya again sa mga kabubukas laban ng kanilang radyo, ng kanilang telebisyon, at ng kanilang po mga social media account, Yan. inuulit po namin inuulit po namin kami ni Nelson, ito manggap na po ng mga tagubilin, at ngayon pa lamang, ang mga kapatid po sa iglesia ay naghahanda na magsagawa ng rally upang ipahayag sa lahat ng kinauukulan na ang Iglesia ni Cristo ay pabor ho sa opinyon ng Pangulong Marcos na hindi sumang-ayon sa isinusulong ng ilang sektor na impeachment. Gaya na pinanood natin Yan. ang Pangulong Bongbong pa no to impeachment. Bakit po? Dahil po maraming problema ang ating bansa na dapat pong unahin ng pamahalaan. Alam na alam po ninyo, ang Iglesia ay para po sa kapayapaan. Ayaw po natin ng anumang uri ng kaguluhan na manggagaling sa kanino mang panig. Yan. Sana po ay maliwanag at malinaw po sa lahat yan. Nelson. Oho. Yan po ang dapat ay palaganapin natin sa lahat ng ating mga kababayan. At sana po ay marinig din ng mga kinaukulan ng mga ahensya ng ating pamahalaan, Nelson. At alam ko, Jen, sa posisyon na yan, marami namang sumusuporta eh. Oho. At marami na rin ako narinig na nagsabing, tama ang Pangulo dyan. Totoo naman. Pinagugulo lang kasi ng itong mga, mga kaliwa eh. Diba? Kasi tingnan nyo isipin nyo kuya. Nung nakalaya si attorney, okay na eh. Diba? Ang aantayin na lang yung yung election eh. Diba? Eto na naman. Meron naman silang pakana. Yung una, naghain, Meron sumunod. Ibig sabihin, target talaga nila si Ate Sara. No? Target nilang paguluhin ng mag-e-election eh. Kung halimbawa magkulo, di stop election. Walang election. Sila pa rin nakaupo. Sila pa rin ang mga mangungupit sa kaban ng bayan. No? Pero mas maganda yung nangyari ngayon. At magkakaroon na ng peaceful rally ang mga INC. No? Tapos, eto pa mga magandang siste. No? Yung mga dragon dyan sa kamara, ipanawagan din, ng taong bayan. Napatalsikin yung pinaka-leader. Para wala na, tapos na. Diba yan lang naman di umano yung nagpapagulo eh. Sila lang. Kasi sabi nga ni Ate Amy, takot daw yung mga kongresista doon sa malaking dragon. Sino kaya yung malaking dragon? Kilala nyo? Kung kilala nyo kung sino yung malaking dragon, comment nyo sa comment section para pag-usap-usapan natin. Sino ba yung malaking dragon na yan? Ano ba itsura niyan? Malaki ba ang uso niyan? Mukha bang bakulaw yan? Malaki. Diba? Ganun lang kasimple. Kaya huwag kayong magpapahuli sa mga talakayan. Mga reaksyon. Siyempre, ito lang yung bumubuhay sa atin. Yung bumubuhay ng mga manonood natin. Ibig sabihin, ito yung bumubuhay dahil minsan nakakapanood sila ng mga maling, alam niyo yung mga bias di umano.
O kaya sabi ng ating mga kababayan, kayo lang ang nagbibigay ng magandang at maayos na balita sa amin. O kayong mga vlogger kayo. Oo. Kaya sila daw ay nabubuhayan pag napapanood tayo. O ano pa ang issue ngayon? Tuloy na natin to. Yan sa sinabi niya na statement na yan na wala tayong mapapala kung pagkakaabalahan natin sa panahon ngayon ay ang impeachment. Hindi ba? Oo. Ito ang isa sa mga bagong nagpahayag ng pagsuporta dyan. Oo. Dyan sa posisyon na wag nang unahin. ituloy. Wag na yan. No to impeachment, sino Oo. yan? Ito ay si Senador Jinggoy Estrada. Yan. Bagamat nanawagan po kahapon si Senate President Escudero. Si Escudero, Si Escudero oo. na, mga senador, wag muna kayo magbigay ng reaksyon tungkol sa impeachment kasi magiging judge tayo pagka yan umakyat sa atin. Pero nagsalita rin si Senador Estrada dyan Ang sabi niya, meron ba tayong graphics dito? I have a previous statement before. Mesot pa pala. Yan. Pakinggan na natin. Ano bang sabi ni Senador Jinggoy Estrada tungkol dun sa opinion ng Pangulo na no to impeachment? Pakinggan nga natin. I had a previous statement before na I am against any impeachment cases. Kasi it will divide our country furthermore. Diba? What happened to when my father was impeached? When my father was impeached, gumanda ba buhay ng Pilipino? Ano naman? Natanggal yung mata ng Marcos. Gumanda ba? Lalo na worsen. Yan po ang statement ni Senador Jinggoy. Aminin man natin na. So ako, ilan bang impeachment nasaksihan ko na? Erap, nasaksihan ko yan. Corona, nasaksihan ko yan. Itong Sereno, pero hindi naman natuloy talaga yung... Okay, Sereno iba Oo, pero di ba, nagsimula pa-impeachment na rin yun Talaga po namang ang trabaho ng Senado na out of focus talaga. Yung kay dating Pangulong Erap Estrada, di ba? Nene Pimentel yung time na yun Yes. May ibang takay mo, nagkagulutan dyan sa brown envelope. At nung binuksan yung brown envelope, Wala ano naman naman? Di ba? Kaya nga ako dyan nananawagan din sa iba. Oo. Sa mga ibang senador o ibang mga congressman, anong stand ninyo? Yun. Tama. Dapat tumayo kayo ngayon. Kayo ba yung... Di ba? Tama yung sinasabi ni Kuya Sipin nyo hindi kasi, Kuya. Sabi nga nila, natatakot daw. Si Ate Amy ang nagsabi. Pero sana naman, gaya ng sinabi ni Kuya, tumayo kayo. Tuloy natin. Wala ba kayong sariling paa? Wala ba kayong sariling paninindigan? Anong stand nyo sa punto na ito? Uunahin nyo pa ba yung hindi makabubuti? Ang Pangulo na nagsabi. Hindi ba kayo naniniwala sa Pangulo ninyo? Sa Pangulo ng Pilipinas na ibinoto ng ilang milyong Pilipino at pinaniniwalaan pa ng mga Pilipino hanggang ngayon? Si Senadora Amy Marcos may statement kahapon sa yan. respeto niya naman ng Pangulo. Ayun pa. Hinahanap ko nga yung statement ni Senadora Amy na sinasabing, ano ba? Irespeto nyo naman ang Pangulong Bongbong doon sa kanyang naunang pahayag na wag nang ituloy. Tama. Hindi naman kayo minamanduhan, hindi naman kayo inuutusan di ba? Pero nagbigay ng statement ang Pangulo, dapat naman niya irespeto natin 'yon. Hindi ko na makita yung statement na ito. Nasa ano na ha? Ito to. Umapila yan. po si Senadora Amy Marcos sa mga nagpapa-impeach kay BP Inday Sara, irespeto naman ninyo. Irespeto naman ninyo kahit kaunti si Pangulong Bongbong Marcos. Yan, Sa totoo panayam yan. po, sinabi ng presidential sister na mismong ang Pangulo nga, hindi pabor na patalsikin sa pwesto ang Vice Presidente dahil maapektuhan lamang ang trabaho ng mga kongresista at ng mga senador. Yes, Hindi rin tama niya makabubuti at hindi kagaganda ng buhay ng sambayan ng Pilipino ang pag-impeach kay BP Sara dahil sangkaterba pa rin po ang problemang mas dapat pagtuunan ng mga mambabatas. Ayon pa po kay Senadora Amy, may sariling mundo kasi. May sariling mundo kasi ang kanyang pinsan, ito pinangalanan ni Senadora Amy, ang kanyang pinsan na si Speaker Martin, kaya may sariling direksyon ang Kamara de Representante. Pinapayuhan po niya ang kanyang pinsan, makinig naman kay Pangulong Marcos at isang tabi muna ang pansarili niyang ambisyon sa 2028 elections. Gayon din ang kanyang galit at hinanakit. Yun. Ang panawagan pa po ni Senadora Amy na ipagdiinan pa ng kanyang direktiba laban sa impeachment ni BP Sara dahil lumilitaw niya na may nangyayaring sabwatan. Yun. Kahit kauntian niya, pwede ba irespeto niya naman ng Pangulong Bongbong? Yan po ang statement ni Senadora Amy. Kahapon ni ata ito, narinig ko. Yun ang kanyang binabanggit. Kaya nga. Diba? Kapuna-puna naman dyan. Ito, napansin ko lang. Baka napansin din ng mga kababayan natin. Mula nang sabihin ng Pangulong Bongbong yung what will happen if somebody files an impeachment? Ano ang mangyayari kung mayroong maghahain ng impeachment sa Pangulong Pangulo? Sabi niya, it will tie down the House. It will tie down the House. Ay, tatali yung House. It will tie down the Senate. Kasi yun talaga pagtutunan. Lahat ng Wala trabaho, silang magawa. lahat ng batas na ginagawa nila, mahihinto yan, Nason. It will just take up all our time. And for what?
Oh. For nothing. Yes. None of this will help improve a single Filipino life. Mula po nang sabihin niya ng Pangulong Bongbong Marcos, kailan ito sinabi dyan? Kung nagkakamali, Lunes pa ito, Friday Ha? Yung not to impeachment. Oo, Parang oo, ganun. oo. Then, last Monday, doon lang yun. Monday lang. Hindi, bago... Tama, Monday. Tama, Monday. Kasi Tuesday nag-file. Oo, yes. tama. Oo. Monday. 3 araw na Monday, Tuesday, Wednesday. May narinig na ba kayo na congressman na nagsabing tama yung Pangulo Tama, wala kaming magagawa. Wala, kuya. Oo, kasi nga, ang priority nila ay sumunod kanino? Doon sa Bakulaw. No, code name na natin na Bakulaw. Ang priority nila, pabagsakin si Ate Sara at hindi pa pesuhin sa 2028. Ngayon, dahil mahal ng taong bayan, si Ate Sara, at syempre, mahal ng taong bayan, ang bansang Pilipinas, ayaw nila magkagulo-gulo. Kaya, yung sinabi ni kung sino nakaupo ngayon, pinaburan ho ng nakararami. Kasi panggulo nga lang naman din yan ang sabi ng ating kababayan na pangilan-ngilan. Meron din nagsasabi, kung gusto nyo talagang magkagulo, sige. Go nyo. Meron sila nababalitaan. Alam nyo nababalitaan nila? Yung mga sasakyan doon sa Mindanao, Davao, yung mga MNLF doon, di umano nagsasalita na rin. Kaya siguro, ayaw nilang kaguluhan. Ayaw talaga ng kagulo. Kahit sino naman, ayaw nang magulo Dahil ang pinakatalo dito, yung mga magiging biktima. Pero yung nagpapasiklab, yung mga bakulaw, tatakbo lang naman sa ibang bansa yan dahil mapepera yan. Napakasimple lang nila sa kanila para tumakbo sa ibang bansa. Just in case na magkaroon ng mga ganyang kaguluhan di umano. Ngayon, eto siste. Pag tumakbo yan doon sa ibang bansa, kagula-gulo na. Sino talo? Di ba? Pero, eto nga sinasabi ko sa inyo. Iba-iba kasi ang kultura ng politika sa iba't ibang bansa. Sa Japan, pag na-chismis lang na korap ka, nagre-resign ang mga tao, nagre-resign ang politician. Kung hindi mag-resign, nagpapakamatay pa. Sa New Zealand, ganun din. Sa ibang, dito lang sa atin. Nagnakaw ka na, proud ka pa. Papangalandakan mo pa doon sa mga alalay mo na, sige, magnakaw din kayo, di umano. Ako ang nasa likod nyo. Eto naman mga na dapat kumakastigo sa mga ganyang bagay. Anak ko po. Talaga naman nag-aantay pa ata ng Pasko. Para saan daw yung Pasko? Aba, pera daw di umano yun. Pag Pasko, Mary daw Mary! Christmas! Eto na, malapit na Pasko. Naipasok lang sa inyo. Naipasok ko lang. Saan ho ba kayo magpapasko? Yung mga taga-abroad ba, magsisiuwian ba kayo? Matraffic ho yan pag Pasko kaya konti pasensya Alam niyo naman. Gala dito, gala doon. Punta dito, punta doon. Kaya yung mga sanay sa malalaking kalsada, sa United States, sa Europe, sa Ireland, sa Mars, sa Pluto. Wag na po kayong magtaka pagdating nyo sa Pilipinas. Yung malapit na pupuntahan mo kung halimbawa driving ng 20 minutes, wag ka na magtaka. Baka abutin ka na 1.5. Dahil sa traffic dito sa Pilipinas. Dyan pala sa Pilipinas kasi nasa Pluto po tayo. Ito na. Tuloy na natin. Meron na bang nagsabing, oo nga, dapat nga hindi na natin ituloy yung impeachment na yan kasi respetuhin natin ang opinion ng presidente. Presidente natin yan mukhang, ikaw ba, may nagsabi, narinig natin sa mga senador. Senador Amy, Senador Jinggoy. Pero sa House of Representatives, kapuna-puna, kapansin-pansin, ang tahimik nyo dyan. Ang narinig ko nung isang araw, Nelson, parang yung young guns ay lumabas. Ang sabi nila, walang pinag-uusapan ang House leadership. Hindi po kasama sa kanilang agenda. Kaya nga. Aywan ko po
hindi daw kasama sa kanilang agenda ang impeachment. Paano magkaka-agenda? Yung sinabi niya, wala pa nagpapile. Pero ngayon nga po, sa kabila ng sinasabi nilang yan, mukhang yung mga kabayan black. Ano ba ibig sabihin nun? Pangalawang filing na nga ngayon ha? At ang tanong kasi dyan, anong masasabi nyo? Yan. Yan na At nga. tinatanong sila, anong masasabi nyo dun sa pahayag ng Pangulo? Iniba niya yung usapan wala sa agenda. Pero kung tanungin ka, tama ba yung sinabi ng Pangulo? Oho. Suportado mo rin ba yun? Hindi ako, siguro dapat maglabas ng pahayag si Speaker Martin. Yan nga, siya nga hinihintay. Maaaring sabihin niya, mga makabayan black, kayo, miyembro kayo ng Kongreso. Kasi kung nananahimik siya, ibig ba sabihin ay binibigyan niya ng go signal itong mga ito? Ayun nga ang basa ng mga kasama niya. Ayun na nga, Kasi oo. naman, tahimik nila lahat di ba? Wala akong nagsalita nang nagsabi, nirerespeto namin yung opinion ng Pangulo, o sumanglungat man lang nagsabi, pero trabaho namin doon, dapat itutuloy namin. Wala na ganun At wala na nagsabing, hindi na nga namin itutuloy kasi tama, matatali tayo sa trabaho na wala namang magiging mapapala mga Walang Pilipino. katuturan, no? Yes. Walang, sabi nga, walang kakwenta-kwentang hakbang. Oo. At alam mo ba, Jen, filing pa lang ngayon ng impeachment complaint, halos nagkakagulo na dun sa House of Representatives Ayan, mga miyembro ho ng bagong alyansa Makabayan at iba pa, nagtitipon-tipon din, nagsisisigaw na dun So talagang walang mangyayari sa bansa natin. Mukhang nakapasok sila doon sa loob ng di ba, session hall Yun pa. Oo, hindi ba? Nako. Oo. Kaya dapat talaga may mga tumayo dito sa panig ng pagkakaisa at ng kapayapaan at sa kapakanan ng mga mamamayan. Yun na nga. Kaya yun po ang mangyayari. Kami po ni Nelson, bilang kaanib sa Iglesia ni Cristo, mukhang kasama na po doon sa sinasabi natin na nag-oorganisa na ng mga malalaking pagkilos sa iba't ibang lugar para po isagawa ang rally ito, Nelson. Rally po ito para Salamat, suportahan. salamat. Nelson, para tayo ipahayag ang pagpabor natin sa pahayag ng Pangulo na no to impeachment. Liwanagin po natin yung bagay na yan, ha? At tayo ay hindi sumasang-ayon sa ano makaguluhan, kahit kanino pa man ito manggaling. Hindi ba? Totoo. So sana po maliwanag yan, do sa ating mga taga-subaybay at mga kapatid na nanonood ngayon sa atin. Baka sabihin nila, Jen, Nelson, wala pa kami. Kung nasa malalayong lugar po kayo, malamang darating din po sa inyo yung bili na yan. Do sa ating mga taga-subaybay. Yan sabi ko nga sa inyo mga kasama, buti na lang talaga. Woo! Salamat mo At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, mag-subscribe ka na. Huwag ka nang papahuli sa mga balita, issue at reaksyon ng bayan. Hanggang sa muli mamayang hapon, meron po tayong upload. Bye-bye!